Okay. So magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, sa Spirit Guides, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Elementals, and syempre sa mga animal spirits. And syempre, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa lahat po ng mga nagtiwala po dito sa ating YouTube channel na nagbibigay po ng gabi sa inyo sa araw-araw. Maraming salamat po. And sa mga gumaling na po at ako po ay nananalangin na sa inyo pong patuloy na kagalingan. Ako po si Angel Whisper 11, not only a tarot reader, oracle reader, but also a spiritual healer and or a divine healer, and also a ritualist. So, sa mga gusto po at kung sino po yung mga nakaka-resonate dito sa ating reading, and sa mga gusto po ng magpa-heal or magpagamot, magpa-cleansing, open po tayo for walk-in, and also dito po sa online video call po tayo, no? And again, sa mga magpapa-appointment po, special po sa healing, sa reading is by appointment po tayo. Okay? Kasi po may mga naka-line up na po tayo. And actually, before po is talagang doon po yung for appointment din po ako for healing, but hindi na po makontrol. So, ganun po talaga. So, kaya po minsan, nagkakaroon po ng aberya pagdating po sa online, especially po sa reading ko, kasi nga po sa mga busy po ako ngayon sa gamutan, and ako po ay lubos po na nagpapasalamat sa mga tiwala po na pinagkakalob nyo sa akin, lalong-lalo na po yung mga pumupunta po sa galing po sa malalayong lugar. Hindi po biro, ngayon po lalo ngayon, napakainit po ngayon. Ako po ay minsan po pwede nga lang po sa gabi na lang po talaga, kasi po talagang init. Ang init din po doon sa gamutan area ko. Kahit po may electric fan ngayon, talaga po napakainit. So, padalangin ko po na patuloy po kayong ng kagalingan. And sa mga nag-online, dito po sa YouTube channel, nagkakaroon din po tayo ng online healing. No? So, better po talaga na i-click nyo po ang notification bell, especially po kung kayo po yung talaga may nararamdaman po ng mga spiritual attack, no, or physical attack, no, is pakiclick po yan para po makapag-join po kayo sa session namin pagka nag-healing po ako. So, wala po akong araw, but madalas po is Tuesday nakapagsagawa po ako, but Friday po is talaga pong bihira na po. Minsan ginagawa ko na po ng Saturday. Depende po sa free time or kaluwagan po ng schedule ko, but I'll make sure po once a week is makapagbigay po ako ng libreng gamutan po dito sa ating YouTube channel. And ano pa ba? Sa mga, again, no, everyday naman po ako nagre-remind, every time po na nag-YouTube ako, ganito, nagre-reading, or bago ako mag-start ng reading is, nandito po yung reminders ko na sa mga meron po mga spiritual attacks, no, na meron na pong karga, meron na pong mga medallions or oils or mutya na dala-dala nyo na po. Make sure po na ito po yung napapakain nyo po ng dasal. Depende po kung saan po nanggaling yan na manggagamot. For sure, binigyan po kayo ng instructions dyan. So, please, pakilagyan po sila ng dasal. Yung mga galing naman po sa akin, binigyan ko rin naman kayo ng instructions kung paano nyo po bubusugin yan, paano po mapapanatili ang lakas ninyan. So, please, gawin nyo po. Kasi po, ang papalapit po ang mahal na araw, so, nag-uusbungan po sila, no? Lumalabas na po sila sa lupa, bumabangon sila sa hukay para po maperwisyo dito sa lupa. So, sa mga wala naman po at alam niyo po may mga spiritual attacks po kayo, wala pong mga tangan, wala pong mga medallions, wala pong oils, wala pong mga mutya, wala pong anything. Please, mag-visit na po kayo sa mga healers na malalapit sa inyo, kahit hindi na po sa akin. Pumunta po kayo sa malalapit na healers, at kung kayo po ay alukan, bigyan ng mga medallions, tanggapin nyo po at kailangan nyo po yan. Kasi po yan po ang magiging shield ninyo or protection ninyo para hindi na po basta-basta kayo pasukin. Depende po kasi yan sa energy ninyo. Bakit po kayo napapasok, no? Kahit po may protection, kailangan po dito is always positive, and always nandito po yung connection nyo kay God para hindi po kayo talagang tablan. Paniniwala po sa mga tangan, paniniwala po sa mga healers na pinuntahan po ninyo. Okay?
So, ito po is hindi po ako nagkulang. Lagi po ako nagre-remind sa inyo every now and then na ako po ay bago mag-start ng healing or ng reading, sorry. Okay, by the way, ito po is, ito po is my personal use. Meron po akong finiflex talaga, may pinapakita akong bote, which is nasa gamutan area ko po kasi. Nandito po sa gamutan ko, nasa altar po. So, yun po is, ito po, yung oil, pero again, this is my personal use. Medyo malapad po yung bote nun. Yun po is pangontra at panggamot no sa mga kulang, barang, lason, usog, bate, mga ganyan, gayuma. Okay? So may instructions po akong ibibigay sa inyo bago po kayo mag-start. Okay? And sa mga mag-a-avail po ngayon, bago nyo po isuot ang mga medallions is gagamutin ko po muna kayo kung kayo po yung mga karga. Kung wala naman po, i-cleanse ko po muna kayo. We need to do the video calls bago nyo po isuot si gamit. No? Or chat, no? Kailangan po natin bago nyo po isuot, no? Sa mga mag-a-avail po ngayon, starting today. Okay? So, let us pray. Sa ngalan ng Diyos amang kataas-taasan, pinakamakapangyarihan sa lahat. Mahal na Jesucristo, mahal na Diyos sa langit, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakipasbasan po yung napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na Espiritu, mga cards na ito para po makapagbigay ng mensahe sa akin pong tagapanood. Naway kami po inyong patuloy na bigyan ng kaligtasan, ilayo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at ano pong klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng mataas na pananampalataya po sa inyo. Bigyan din po ng kagalingan ng lahat po ng may karamdaman, lalong-lalo na po sa espiritual. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, let's start. Ito muna tabi natin. Tabi muna natin siguro to. And dito muna tayo sa dalawang oracle cards ko na talaga namang na-miss nyo to for sure. Itong card ko na to. Okay. So, dito muna tayo. What's your first message? Hindi ko naman po sila pwede pagsabihin kasi ang kapal. So, hinati ko na po siya. So, tingnan natin kung ano po yung first message sa inyo. Oh, bumagsak agad. See, for some of you is napapaligiran or meron pong nakasapit. Who's this? Okay, so for some of you, meron pong nakapaligid. Worst is nakasapit. There are some demonic entities na meron po sa inyo na kailangan po itong lusawin. Kaya nga po, this time, very active po sila. No? So, make sure po na kayo po is makapunta po sa mga healers, no? Lalo na po sa mga, kakilala po ninyo, no? Or pwede po sa atin, no? Pwede po kayo mag-walk in dito or even video call, pwede naman po. Pero ito po kasing ito po yung medyo nagiging moody kayo dito. Medyo alam niyo po napakaliit na bagay or minsan lalo na ngayon syempre po napakainit, iritado po kayo. Na you always do the parang nakasigaw, nakakunot ng noo, aburo sa buhay, na wala namang katuturan, no? Na wala namang dapat na gawin yung mga ganong pag-uugali. Pero yun ang umiiral sa'yo because of the demonic entities po na nakasurround sa inyo. No? Or worst nga, yun nga po sinasabi ko sa inyo na meron na po sa inyo. No? Nasa katawan nyo na po. Wow. But they know who you are. So, for some of you, is talagang andito yung mga demonic entities na tinatry kang atakihin but they can't do it. You're unbeatable. Again, you're the earth angel. Diba? So, since they know who you are, so, ito mga demonic entities na to, ikaw is a threat. No? Ikaw is a big threat para sa kanila. For some of you, but for some of you, is talagang andito yung umiiral, no? Bakit hindi nyo mabit itong mga ito? Bakit? Because of meron kayong fear na kailangan nyong alisin. Again, pag alam nyo po at pakiramdam po ninyo, nasa inyo si God, wala po kayong kailangang maramdaman na takot. Itayo nyo po yung sarili nyo. Iwagayway nyo po mga kamay ninyo. Ilabas nyo po ang energy ninyo. Para malusaw po itong mga demonic entities na to. They know who you are. Kilala ka nila. Alam nilang anak ka ng Diyos Ama.
So, wala kang dapat ikatakot. But, andito minsan yung yung parang natatalo ka nila eh. Kasi bakit ko nasabi natatalo? Kasi umiiral dito yung pagiging mainitin ng ulo mo, meron pumapasok na malilikot na hindi mo dapat ginagawa o gagawin. But sa isang banda, bigla nagsuswitch. But andito yung kinakamusta ka nila eh. Alam mo yung tipong pinipitik ka nila na, sige gawin mo to. Tapos ikaw mag-decide ka, oo nga, gagawin. Sige nga, subukan ko. But andito yung, dahil sa andito yung ang taas ng pananampalataya mo, andun yung bigla mag-switch na, wag na lang. Andito na yung hihingi ka na ng sign. Tama ba ako? Andun ka eh. Sabi ko nga sa inyo, the more na nagkakaroon kayo ng connection kay God, the more na naandyan si God lagi sa tabi mo, the more din nalalapitan ka ng mga ito. Kaya kailangan po talaga dito yung connection ninyo, pakikipag-usap nyo kay God, triplehin ninyo, doblehin ninyo. Lalo na po ngayong panahon ng Kwaresma. Ay, nako, nagkalat po sila. Promise. And they underestimate you. Minasyado ko nilang minaliit. Maybe for some of you, is a girl, no? Or maybe for some of you, is masyado pang bata. For some of you, sa age 27, 28, 30s, no? Ang nanggagamot. And for some of you, is babae. Parang hindi mo naman dapat linya, pero pumasok ka sa ganito. Binigyan ka ni God ng ganito. No? That's why itong mga demonic entities na to is keep on attacking you. To destroy you. To stop you. For you to quit yung mission na pinagkaroon sa'yo ng Diyos Ama. Sorry. Wrong number. See? Because alam nyo, yung mga gabay na nandiyan sa inyo. Kasi they know who you are. Eh. So, si God is always there because alam nyo, yung pagmamahal sa inyo ni God is na andyan. Hindi to, ang tawag doon, hindi to mapapantayan ng kahit anuman. Okay? They love you. No? Itong mga guides na nasa sayo, for some of you, no, na nag-underestimate din sa'yo. Actually, no? Yung ibang nag-underestimate din sa'yo. Yung binibigyan ka ng parang, andun yung mga doubts sa'yo. No? Pero andito yung they love you. Maybe for some of them are mga close family, relatives mo, or maybe friends, no? Still, andito yung parang hinuhusgahan ka pa rin hanggang ngayon. But they love you. For some reason, they love you. But andito siguro yung fears nila na baka pagka in-embrace mo ng in-embrace is may mangyaring hindi maganda sa'yo. No? Ganun yung mga banat. And, here's the other thing. No? Those demonic entities who wants to be with you, they love you. They want you. Why? Gusto nila, maybe those demonic entities na nakasurround sa inyo, ito yung mga fallen angels, no? Na gusto nilang magbago, na sa pamamagitan mo, kung sila'y sasama sa'yo, sila'y didikit sa'yo, baka maging puti ulit sila. Etong mga demonic entities na to. Ba't andun nga yung minsan ina-underestimate ka nila? Maybe because of, bakit ganito, demonyo pa rin ako? Lumalapit na ako sa'yo eh. Bakit ganito pa rin? Ba't hindi pa rin ako nagbabago? May kulang. May kulang sa ginagawa nila. Hindi porke nandun sila sa tabi mo is okay na, or nandyan sa paligid mo is okay na, magiging anghel na ulit sila. No. Kaya sila naging fallen angels because of, and napili ka nila, no, na bantayan, puntahan. Etong mga demonic entities na to, for some, no, is believe na believe sila. That's why they love you. No? Kasi andito yung nakita nila yung tapang mo, buwan loob mo, at kaya mong lusawin, pasabugin, gawing abo ang mga amo nila. And kaysa maging abo sila, didikit na lang sila sa iyo. No? So try to talk to them. If you can see them, if you can hear them, talk to them. If hindi, meditate ka. Tawagin mo sila and kausapin mo sila kung ano yung gusto nilang mangyari. And sa pamamagitan ng basbas ng Panginoong Diyos Ama,
Kung hihingi nyo po sila ng kapatawaran, pwede po sila magbago. From fallen angel, from from demons, from evil, no, is magiging ano sila, angel. That's possible. Kasi po lahat naman po tayo, kahit po tayong tao, no, huwag mo na po na tayo lumabas dyan sa mga entities na yan. Kahit po tayong tao, lahat po tayo may pinagdaan ng pangit sa buhay. Naging malupit, naging masaway, naging addict, naging magnanakaw, mayroon pang rapist, mga ganun. But, andito yung once na nakarinig na kayo ng salita ng Diyos, once na nandito na yung mayroong nangaral sa inyo, nagbabago po ang tao. Ganun din po sila. Lalo na po mga fallen angels, naging pasaway sa heaven. Kaya po sila pinarusahan at binaba po sa lupa. May mga pasaway din pong anghel. No? So, yun lang po. So, give them a chance, no, by asking a sign, asking some blessings from God, from Almighty God, our Father, para po dito sa mga demonic entities na to, na keep on attack. Kasi their eyes are on you. Nakafocus sila sa iyo eh. They're begging you, I hear. They're begging you. They're begging na patuloyin mo sila, baguhin mo sila. They're begging you. Ramdam ko sila ngayon, promise. Ramdam ko sila ngayon. I know for some of you na may third eye ngayon dito, nararamdaman to. Na merong mga demonic entities na naninikluhod sa inyo, no, na ampunin sila at baguhin sila. Na gusto kayo makasama. Bibigyan kayo ng protection din ito. But, again, before nyo sila tanggapin, and I know na lahat po ng mga gabay ninyo, no, especially po to sa mga healers na po, no, yung mga healers na nanggagamot na po at may mga gabay at nasaputian kayo ng puro, hindi po tatanggapin to. Nasa labas lang po to ng bahay ninyo, nasa labas lang po to ng gamutan area ninyo. Nasa paligid lang po sila. But, andito yung talagang umaasa sila na one day, no, is magkaharap kayo, makausap niya kayo. Pero alam ko gagawa to ng way. Magkakaroon tayo ng way. Alam ko gagawa to ng mga ways para maampun nyo sila. Gagawa to ng, ng kabutihan. At kayo mismo ang hihingi ng kapatawaran sa Diyos Ama dahil sa ginawa nila. Gagawa ng ways to. Yun na pumapasok sa akin. Meron silang pamamaraan. Okay? Kaya okay matakot. Kasi, again, ito mga demonic entities na to is, again, there are the fallen angels, no? That's the Spirit says, no? Na gusto po magkaroon ng pagbabago. Na ina-underestimate nila kayo. But they know who you really are now. Okay, so last, tingnan natin kung ano pang message. Ang ganda ng story. Ang ganda ng reading. I feel them. Eyes on you. Because you are famous. Kilala ka. They really know you. No? Hindi lang sila, kundi marami nakakilala sa'yo. Sikat ka. Kilala ka. So, imposibleng hindi ka nga nila ma-search. Imposibleng hindi nila maamoy, maramdaman ang energy mo. Kasi your energy is talagang nakaspread just like a virus, no? Na talagang my goodness, talagang yung frequency or vibration is talagang very high. That's why andito yung talagang alam nila na ikaw ang kasagutan sa problema nila. Na makabalik ulit sa langit, no? They want forgiveness. May nagiging emotional. They want forgiveness. Kasi talaga naparusahan sila. Na through you is alam nilang gagaling sila. Magiging okay sila at tatanggapin ulit sila ng Panginoong Diyos Ama. Ikaw ang pag-asa niya. Ikaw ang pag-asa nila. I know for some of you nararamdaman tong message na to. I don't know kung kanino to para sa inyo. Pero alam kong may nakakaramdam, may makaka-resonate dito. Especially po sa mga third eye dyan. And sa mga healers, no? Especially sa mga baguhan. Ay, hindi. For sure, siguro mga nag-heal na ng mga 3 to 4 years, 5 years, yan. Mararamdaman nyo to. Kasi alam kong meron mga lumalapit na sa inyo. Kasi ako po nung baguhan ako,
Meron na po lumapit sa akin ganito eh. Nasa gate ko lang po. Hindi po siya makapasok. Nasa gate ko lang po siya, pero ang itsura niya po talagang demon. Demon talaga. Kulubot ang mukha. Pero wala naman siya sungay. Pero yung itsura niya po talaga is nakakatakot. So, ang sabi ko sa kanya, humihingi siya ng sorry for, I don't know for what reason. Then, sabi ko, bakit sa akin ka nang sorry? Ba't hindi kay God? Hindi kay Jesus Christ? Then, andun yung sinabi naman niya, pinatawad na po ako ni God, ni Jesus Christ. Kayo na lang po ang inaantay. Ako na lang daw ang inaantay na humingi ng kung papatawarin ko siya. Kasi alam kong dumaan siya sa akin nun eh. Pero black shadow lang. Dumaan siya sa harapan ko. Then, pero ang bilis. Pero yun pa rin paglabas niya. So, kasi bago pa lang ako nun. Then, yun, nandun na siya sa gate ko, which is, ito yung gate, ito na yung gamutan ko eh. Humingi naman siya ng sorry sa akin. Alam niyo, ang bilis niya nagpalit. Naging puti siya agad. Kasi ang katwiran ko, kung si God, si Jesus Christ is pinatawad siya, ano ba, ako tao lang ako. Diba? Diyos ang mga pinatawad siya. So, pinatawad ko rin siya. Nakalimutan ko na kung ano yung, pero may ginawa siya na, I don't know kung kaanak ko ang sinaktan niya or what. Parang, yun nga yung sinasabi ko, gagawa ng pamamaraan to. Etong ibang to. No? So, ganun din ang gagawin. So, andito siya dahil alam niyang famous ka. So, andyan din sila to protect you actually. Ngayon, actually, ito mga demonic entities na to is protecting you na. No? From any attacks. No? From demons, from elementals, na talagang mapanganib. No? Na talagang, andito yung hirap pakiusapan. May ginagawa na to, na mga moves para protektahan ka. No? Leadership. Kasi nakikita nila dito na talagang ikaw is a good leader. A very good leader. A very good mentor. A very good guru. Spiritual guru. Nakikita nila yan. And they are so proud daw. Alam niyo ba nakakausap ko sila ngayon? And they're here. Kasi naramdaman ko rin sila kanina eh. They're all here. Patience. Yes, kailangan talaga is patience, no? Yes, kasi they are all moody. Moody din sila. May mga ano din to. Syempre, demonic entities yan. But for some of them, sabi nila, hindi naman sila lahat is mainitin ang ulo. For some of them is okay naman, and for some of them is aggressive, possessive, may makapal daw ang muka, makulit, pero may mababait din. Sipin nyo yun, they are demons, but for some of them, mabait daw. No? So, yung mga ganun. So, kailangan lang talaga is patience sa kanila. No? As a good leader, if you are a good leader, yung patience talaga is nandito. And yes, pumasok sa'yo tong as a good leader, as a good mentor, because of the patience na meron ka. Kasi kung wala ka nito, hindi ka magiging good leader. Hindi ka magiging boss, hindi ka magiging healer, officer, or whatsoever, CEO, no? Hindi. Hindi ka mapupunta sa top kung ikaw is sarcastic, greedy. Hindi. But they saw you, those demonic entities saw you na ikaw is punong-puno ng pasensya. Kaya ka naging famous din. No? Anything else? Freedom. They want freedom. See? Andito talaga sila. They want freedom, mga ka-angel. They want freedom. Andyan din sila sa inyo.
They want freedom. And let's give them freedom. Gusto kong magsagawa po ngayon ng panalangin. Pagbigyan nyo lang po ako. Then, nalaman po natin yan sa cards. Kung ano po yung bababa, kung sila po ay pinatawad po, no? For a moment. Okay. Thank you po. Pasensya na po. Kailangan ko lang pong isagawa. Kasi they're asking freedom. Crown chakra. Okay. So, about this crown chakra, ibig sabihin po yung mind ninyo, yung pag-iisip po ninyo, yung psychic abilities ninyo, they're going to help you, no? Actually, ito yung isa sa mga gusto nila. Maybe for some of you, ito rin ang gusto. No? I mean, gusto nyo ma-enhance, magkaroon ng development yung, maybe yung vision ninyo, yung dreams ninyo. Maybe for some of you, there's a lot of blockages. So, etong mga ito is, hopefully, no, is sila na ngayon ang gagawa ng ways for you to know everything. Sila yung magiging reporter mo. No? Yung mga tipong ganun. And for some of you na parang nagkaroon ng deactivation ang crown chakra, ngayon po is lalakas na po yan. So, help us, no? Help me and help those demonic entities na hingi rin po sila ng kapatawaran sa Diyos Ama para po maisagawa nila kung ano po yung nais nila na pagtulong po dito sa lupa, hindi po ang pamimeste, no? Financial crisis. Okay, so even yung financial crisis mo, no, is parang isa rin sila sa gagawa ng way para matulungan ka. Kasi itong mga ito, alam na nila yung mga pasikot-sikot eh. Kasi for sure may nag-handle na sa kanila ng mga, alam niyo yung mga mangku or whatsoever, no? So alam na nila yung mga pasikot-sikot. Alam nila yung mga tricks, no, ng mga yan. So now they know kung paano nila to ibablock, paano nila ito ibabalik. No, sila na mismo ang gagawa ng pamamaraan. Alam na nila yan eh. Alam na nila yung galawan ng mga mangku, no? O nila tanin. So itong financial crisis to for sure is isa to sa mga ibibigyan din nila ng pagputol. No? Kung for some of you nagkakaroon ng sufferings about this financial crisis, sila na rin ang gagawa ng pamamaraan para guminhawa muli ang inyong pamumuhay. Hindi man sobrang kasaganahan, but andito yung magkakaroon ka ng kaluwagan sa buhay. Anything else? Intuition, yes. Crown chakra, intuition, psychic abilities is yours. That's it. No? Okay, so tingnan nga tayo, or baka na iba na yung topic, but let us see. Tingnan natin kung ano pa yung message nila sa inyo. Ito, mga fallen angels na to.
let's not call them as demonic entities, but instead, tawagin natin sila mga fallen angels. This is my first time na reading na ganito. Na asking help. No? And have faith. Always have faith. Always. Lagi ko naman din sinasabi sa inyo yan, no? Na lagi po tayong magkaroon ng napakalakas, no? Na pananampalataya po sa Diyos Ama para po tayo lagi kalugdan sa ating mga nais sa buhay. And make sure po na hindi po tayo nananawag sa Diyos Ama nang kailangan lang po natin siya. Let's always ask forgiveness po sa lahat ng ginagawa natin sa araw-araw. And even itong mga demonic entities na to is asking some forgiveness kay God, but this is not the right time. Or maybe, no, kanina, hindi pa, no? But for now, I think, and I hope, no, na nagkaroon na ng forgiveness. And ano ay ako'y pagbigyan ng Panginoong Diyos Ama sa akin na panalangin kanina. Backfire. Yes. So, magba-backfire talaga. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Yun yung kaya nilang gawin. 'Di ba? Yun ang kayang gawin itong mga fallen angels na to, na once na sa inyo na po to, alam na nga po kasi nilang galawan ng mga mangko. So, babalik lang po sa kanila. Babalik lang po doon sa pinanggalingan. Because of God, ang mga amo nila dati is puro mga black witches. 'Di ba? So, they know, alam nila kung paano yung mga discartes, telo, yung mga ganyan. So, lahat po yan, because of that, those fallen angels na yan, is iba-backfire nila automatically ang mga yan. Ang mga ginagawa sa'yo. Okay? And forgive them. Diba? Forgive them. It's time. They're already forgiven. Alam mo yung hirap kasi pagka unforgiven. Pero sila is, andito na yung forgiveness. Nabigyan na sila ng forgiveness ni God. And thank you. Thank you, God. Okay, so what else? Mental illness. Okay, so for some of you, nagkakaroon na experience sa ganito, no? But, mental illness is actually it's a very serious na sakit din, ano, kasi andito yung parang nagkakaroon ka ng confusion, andito yung hindi mo mabalanse yung mga gagawin mo. Ito yung isa sa mga attacks, no? But sinasabi nga, no, have faith, always have faith na nandyan sila to protect you. God always protect you. God is always there to protect you, to heal you, to save you from those demonic entities na yun. But God forgive them already. Okay? So, last two cards tayo dito, no? I don't know. Hindi pa pala. Okay, so what else? Is there any messages from fallen angels? Yes, happily married. For some of you, now, pwedeng ibalik or pwedeng ibigay sa inyo, no? Actually, maybe for some of you, nandito yung talagang isa to sa minamanifest or wishes kay God na maging maayos na uli ang flow ng relationship niyo with your partner, with your wife, with your husband, and now here it is, no? So, since dito na yung binigyan na ng kapatawaran ni God itong mga ito, now they're going to be with you all the time, no, para wala nang sumabotahe sa iyo, and also sa married life mo, no? And kailangan, syempre, thankful tayo at nagkaroon tayo ng ganyan. And even yung mga hiding secrets na yan, it's here. Now is nandito yung empath ka, so mararamdaman mo talaga yan, no? Like me, diba? Bigla ko silang naramdaman dito, yung presence nila. So, same as you. Ganon ka din. Okay? Actually, those are, it's a secret. No? They are all hiding. But, you know, yung energy po natin is nahuli natin sila. Nandito sila. So, tumabas ko sa cards. This is a very interesting topic or reading. No? See, you are divinely protected. So, those demonic entities na kung sino man itong mga ito na gusto pang umatake sa iyo, wale. Okay? And so, here it is na you are almost there.
no? Maybe to save those fallen angels, not the demonic entities. Masyadong, yung demonic. Yes, here. Diba? Kasi nga magnet ka eh. Para kang magnet na you attract, no, many entities, not only demonic. Alam mo yun na, para kang bulaklak. Parang bulaklak ng, ano ba yun sa gabi? Dama de noche. Nakakalimuyak ka. Kumakalat ka. Ganun ka eh. Same as magnet, pero andito yung pag ikaw napunta sa isang lugar, sa isang, kahit saan, and naamoy ka nila, naramdaman ka nila, yung parang nanginig sila kasi naandyan ka pala. And now they're going to see you, no? Face to face or what, no? Medyo malapit sa'yo. And nakita nilang liwanag mo. Dahil dyan, alam nilang ikaw is talagang anak ng Diyos. Nagsiserve ka kay God. So, andyan sila na umaasa na magkakaroon sila ng pagbabago. No? Nang dahil sa'yo. Actually, hindi naman entity sa na-attract mo. Marami, kahit tao. Ang dami. Dahil sa aura mo. No? Na napakagaan, na talagang yung pagiging totoo, yung ganyan. So, yan yung isa sa mga nagustuhan nila sa'yo. Okay? See? You're so annoying. Minsan nandun sila, sila yung nagtataka, ano ba talaga? Ano ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Mga tipong ganon. Pero sila na naman nakasagot niyan. Kasi nga, they know who you are. They know who you really are. Sa ngayon alam na nila kung sino ka, anong kakayanan mo, anong kaya mong gawin at di mo kayang gawin. Pero lahat kaya mong gawin. Okay? So that's why andito yung nakaka-attract ka. Hindi lang ng mga diwata, laman lupa, duwende, kapre, tikbalang. Hindi lang sila. Even the fallen angels, even to mga spirits, no, na humihingi ng hustisya is nasa sayo din. Lumalapit din sayo. Yun nga lang, minsan hindi ka aware because of your maybe pagiging busy masyado. Parang hindi mo sila naririnig. So that's why andan na lang sila para magparamdam sa'yo. No? So kailangan lang talaga dito is maging medyo aware ka. Okay, so for the last message, wala. Okay, so that's their message. So hoping na this time is okay, so ang tanging hihilingin ko sa inyo ngayon is ang ipag-pray po itong nagkalat, no, ng mga demonic entities na nandyan. And please, sa naging reading po natin ngayon, let's not consider na lahat po sila is andito po yung ito is para sa mga healers, no, na andyan sila to attack you. For some is asking for some help, na mag-ask forgiveness na sa pamamagitan mo is maihatid sa Panginoong Diyos Ama na sila ay humihingi ng kapatawaran sa kanilang mga pinagagawa, kaya sila nandyan sa iyo. Okay? So, ikaw is magsaserve as a messenger nila kay God para sila ibigyan ng panibagong path. No? And for some of them is willing na ikaw din is bigyan nila ng guide and protection. Okay? So, that's it. So, sa mga nakaka-resonate, no, ng reading natin na ito, is hindi ko na pupuklatin yung isang card, isang deck, no, kasi here lang is nag-stop na tayo. So, sa mga naka-resonate po at willing po na magpa-reading, by appointment po tayo again. Sa mga naka-resonate at di po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po-update kayo lagi sa ating reading. Okay? So, that's it. And dito na po tayo sa healing. So, close your eyes para po sa ating reading, healing.
So, till here, and God bless you all, and love, peace, and hope. Nakita niyo ang apoy, lakas. Bye!